Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kabayan, kumusta po kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Panibagong reaksyon, sariling opinion po ang aking isi-share sa inyo ngayon. Pero bago ko ituloy, ay maraming salamat to my silent viewers, new subscribers, nagla-like, nagko-comment, at saka nagsishare. Thank you po. At supportahan po natin syempre ang ating pinuno, Ka-Business Official, Ka-Business Family at Papa Dins TV. At shoutout po sa aking mga kasama mga reactors na magagaling at magigiting na talagang nandyan palagi nakasuporta sa ating minamahal na pinuno ka-business. Shoutout Kabayan or Ka-Business Anime, Reactors TV, Taong Gala, Kalingap Turak, Ma'am Flores Channel, Alminda Mix Vlog, MK, Inday Okray, Katangay PLC, at saka si Kamix Vlog. So ito po, chill-chill lang tayo ngayon. Part 1 po, upload ni Papa Dins nung nagka-travel na sila. Mayroon ng dito si Papa Dins, kumbaga, may mga naalala siya ng mga pangyayari looking back nung mga time na talagang hirap pa sila sa buhay, share niya dito. Tapos sabi niya nagpapasalamat siya sa sakripisyo ng kanyang ama, si Pinuno Ka-Business. Na anumang pagsubok ang kanilang pinagdaanan ay talagang na namang hindi sila sumuko o sumurrender. So nakikita natin ngayon yung resulta ng mga sacrifices nga na ginawa ni Pinuno. Kasi ito ako ng mga kababayan. Kung ito si Pinuno Ka-Business ay hindi mabuting ama, wala tayong makikitang anak na katulad ni Papa Dins, Boss Dave, Budang na napakabait. Diba? Masasabi kong sila hindi sila yung mga klase ng mga bata o anak ng mga suwail ba? Kasi kung mga suwail yan, mula sila sa kanilang kalagayan ngayon, sa ating mga nakikitang sitwasyon nila ngayon. Kaya masasabi ko, dapat talaga na maging inspirasyon itong pamilyang ito. Kahit ako, na-inspired ako sa Ka-Business Official. Kasi nga, syempre, na-share ni Pinuno yung mga paghihirap din nila noon. So, dahil sa pagsisikap, ito na sila ngayon. Oo, syempre, marami yung mga humahatak pababa. Kasi karamihan talaga na pag nagsisikap ka, marami mga kapuna. Kasi pag hindi ka nagsisikap, wala namang papansin sa'yo, diba? So, at saka dito, habang nagtatravel nga sila, naalala ni Papa Dins yung lugar, malapit na sila doon sa, nadaanan ko rin yun noon. Kasi naglaland trip pa ako. Yung, may piltrang ko pa noon, yung unang, punta ko ng Maynila, way back 1995, 94, 95. Piltrang ko pa sinasakyan talagang doon sa bitukan ng manok dumaan. So nakita ko yun, din ni Papa Dins na daanan nila. Sabi niya, dito daw sila, yung daan na yun, kumbaga memorable sa kanila. Nag-deliver pa sila ng mga makina. Yun. At eto, meron din mga sinabi dito sila, Burnok. So pakinggan po natin kung paano ni Burnok in-appreciate yung mga pangyayari sa buhay nila ngayon. Kasi alam niyo mga kabayan, kahit ngayon pag nakikita ko si Burnok, tuwang-tuwa ako. Kasi nakasurvive siya Alam naman natin yung kanyang pinagdaanan, napakapambihira, di ba? Yung nangyari kay Burnok, hindi yung basta-basta. Kaya pag once na nakikita ko talaga siya, yung parang naiiyak ako, naluluha na, what if hindi siya binigyan ng chance ng ating Panginoon na makasurvive? Paano na yung pamilya niya? Kaya ngayon, sobrang, hindi lang tayo na mga supporters ng Ka-Business Family, kundi yung buong kung gaano tayo kasaya na nakita natin okay na si Bruno kung nakasama siya ngayon dito sa tour nila Ka-Business. Sobrang napakasaya. Walang mapagsiglan. Kumbaga, sobrang blessing na yun sa Ka-Business Family na si Bruno ay okay na. At syempre, yung pamilya niya masaya din, di ba? So, pakinggan po natin yung mga sinabi dito nila Bruno patungkol dito sa kanilang kung paano yung mga pasasalamat din nila sa Ka-Business Family. Yun nga, papasalamat ako kay Ka-Business, Melba, sa lahat-lahat ng kanyang sakripisyo. Pangunahin sa pamilya namin hanggang sa tagos na pamilya.
pamilya ng mga kagwang. Salamat ako sa inyo. Kasi minahal nyo rin yung tatay ko. Ito, anong mga mangyayari ngayong tour, sabi ko nga diba, magiging memories natin, no? Dito yun, lalalim palalo yung ating pagsasamahan. Mas lalong lalalim, mas lalong titibay ang pagmamahal. At totoo mga babi, kada may mga nagbabal sa amin, mas lalong tumitibay. Diba? Hindi, magiging pundasyon eh. Diba? Tama. So yun nga, tapos sinabi nga ni Bornok na dito sa nangyayaring tour ngayon, mas madidevelop yung samahan nila, lalalim, magiging matibay, at mas lalong tatatag ang pagmamahalan ng ka-business family. Dahil dito nga, mas yung mga experiences nila, masama-sama nagta-travel, mas lalong mabuboost yung confidence ng bawat isa na yung trust sa pamilya, yung respeto sa pamilya, ka-business, talagang mas lalong magiging siksik. So, pakinggan po natin, may sinabi dito si Ate Vera. Thank you po. Thank you, Ate Kuya. Dahil na-experience po namin ito dahil sa inyo po. Hindi naman po namin ma-afford ang ganitong pagkakataon dahil sa inyo. Thank you rin po sa pagmamahal, suporta. Dahil lagi po kayong andyan. Sa First Family po, maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal po namin kayo, mag-ingat kayo. At saka, Kuya at Ate, proud na ako sa inyong dalawa ni Kuya. Dahil nasamahan niyong bilang mag-asawa. At saka proud po ako kay Pinuno. Dahil kaya niya mag-handle kahit mag-handle ng ganitong grupo. Yung kumbaga, ganitong pamilya. Kaya po niya mag-handle. Kaya sobrang proud po ako sa inyong lahat. Paps, thank you din po, Paps. Alam mo na yun, Paps. Thank you. So yun nga po mga ka-business, kapapi, mga kababayan. Nagpasalamat nga rin dito si Ate Vera kasi yung ganong experience nga daw ay hindi rin nila talaga ma-afford. At kung sa tingin natin, di ba, nung nakaraan kung nasa kalsada lang sila, hindi nakita ulit nila Pinuno ka-business nila Bornok, talagang wala sila ngayon. Hindi sila kasama sa tour. At kung ito si Lito hindi nagbago na kanyang ugali at kung hindi ito nakinig kay Pinuno ka-business, talagang nagtuloy-tuloy siya sa kagustuhan niya, siya ang masusunod, imbis na siya yung makikisama, hindi rin sila kasama ngayon sa ka-business family. So nakita na natin ngayon yung resulta na once ikaw ay nakikinig, kumbaga, yung submission, magsasubmit ka sa taong mga tumutulong sa'yo, ayan, mapapaganda ang buhay mo. Kasi ito si Pinuno ka-business. Kumbaga, pinagdaanan niya na yung hirap Alam na niya kung ano yung mga nakaraan niya, yung tinahak niya, na ayaw na niyang mangyari pa ulit dito sa mga kasamahan niya. Kaya ang eagerness niya ngayon na maiangat din yung mga taong katulad ng mga kagwas, katulad nila Ate Vera, lahat yan ng mga kasag. So, yun ang gusto ni Pinuno na talagang matulungan niya. At kung mayroon mang pinagagalitan, pinagsasabihan, hindi ibig sabihin na masama ka na para lang maituwid ang iyong pagkakamali. Diba? So, nakita niyo na ngayon, Ate Vera, yung magandang pangyayari sa buhay ninyo at huwag sana kayong magbago at sumunod lang kayo sa ka-business family, kila Mrs. Ka-business, mapapaganda ang buhay ninyo. So, yun lang po ang aking reaction ngayon. Maraming salamat po. Kunting shoutout lang po, pasasalamat. Ate Marilyn, salamat po sa patuloy na suporta ninyo. Shoutout kay Kabayan Sara, Marilyn, Cabanilla, shoutout po. Kabayan si Pascual. And Ate Ninette, kumusta? Ingat po palagi. So, hanggang dito na muna ang aking reaction. Maraming salamat po muli. To God be the glory.